Welcome back sa Ambing PH Podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento ng agham, kasaysayan at imahinasyon. Today, let's talk about darkness, storms, electricity, at isang taong halos naging Zeus sa totoong buhay. Let's be honest, salamat sa dilim. Darkness gives way para lumabas ang kidlat, ang bagyo, ang mga halimaw sa imahinasyon natin. Nung bata ako, nagpi-pretend ako na ako si Zeus, isang Greek god na kayang hatiin ang langit gamit ang kidlat, bumabagsak sa mga halimaw at pinapanood ang mundo habang nagliliyab. May bagyo sa ilalim ng aking balat at gustong-gusto ko marinig ang kwento ng isang taong sapat ang lakas para ilabas ang kanyang sariling bagyo. Kapag bata ka, lagi kang sumisigaw, tumatalon, naghahanap ng makakarinig sa'yo. Pero paano kung hindi lang nila marinig, kundi maramdaman ka rin? Paano kung kaya mong pasapawin ang ulap, palamigin ang hangin, at pasiklabin ang kidlat para makita nila kung gaano kalakas mag-alab ang puso mo? Siguro nagsimula yun nung una akong nilaro ng lobo sa ulo at nagtayuan ng buhok ko. O nung tinuro ng magulang ko yung saksakan ng kuryente at sinabing, "Anak, huwag mong hawakan yan kasi yan ang zap na pumapatay." O baka nung una kong marinig ang rock and roll, yung palihim akong may earphone sa history class, nakikinig ng AC/DC. Paulit-ulit, AC/DC. AC/DC, kahit wala pa akong ideya kung ano ibig sabihin ng AC at DC. Saka ko lang nalaman sa physics class, alternating current at direct current. Doon ko rin unang narinig ang pangalan ni Nikola Tesla, isang taong binigyang pugay lang sa mga libro sa pamamagitan ng unit na Tesla. Noong 1880s, nagsimula ang War of Currents. Si Thomas Edison, kilala bilang inventor ng bumbilya, pinakilala ang direct current. Pero inefficient ito. Pumasok si Nikola Tesla, mas bata, may bagong ideya, alternating current, mas practical. Edison, ayaw magpatalo, kaya ginawa nilang kampanya ng takot ang laban. Gumamit sila ng mga hayop sa publiko, aso, pusa, pinapakita na ang AC daw ay nakamamatay. Hanggang pati mga kriminal, ikinuryente sa electric chair gamit ang AC. Imagine mo yung eksena, usok, amoy ng sunog na balat, yung kakaibang tunog na walang kahawig kundi kuryente. Doon natutunan ng tao, Zeus exists. Pero hindi siya Diyos. Siya ay tao. Sa kabilang banda, 1893 World's Fair. Tesla lights up Chicago, isang nakamamanghang palabas ng ilaw. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Niagara Falls para dalhin ang kuryente hanggang New York. Sa Colorado Springs, gumawa siya ng artificial lightning bolt, 135 feet long. Parang siya mismo ay kidlat. Dumating, kumislap, at nawala. Pero sa huli, namatay siya mag-isa sa isang hotel sa New York. Hindi man kinilala ng lipunan, pero ang kanyang mga imbensyon at ideya ay nakapaloob na ngayon sa halos lahat ng gamit natin. Tinawag siyang baliw, tinawag siyang outcast. Pero sa likod ng lahat ng iyon, siya ang tunay na nagpaliwanag ng ating modernong mundo. Minsan iniisip ko, gusto ko rin ba maging painless, maging pure? Pero tulad ng kidlat, hindi ba mas totoo kapag may init, may ingay, may apoy? I'm glad I'm not pure. Kasi sa imperfection, doon tayo nagiging makapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Ambing PH Podcast. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng siyensya at kasaysayan na parang kidlat, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-share ang episode na ito. Kita-kits sa susunod.